Isla lamang ang probinsya nila Bert, kaya't ang madalas na hanap buhay rito ay pangingisda. Kahit na mahirap ang buhay, ay may ambisyon siya na yumaman. Ayaw niyang habang buhay na malugmok sa hirap at iasa na lang sa kalikasan ng kapalaran. Kaya't ng araw na iyon, kinausap ni Bert ang kaibigan na sina Arlex at Raven. Mga tol, hindi ba't sawa na kayong mangisda at kumita ng maliit na pera? Tanong ni Bert sa mga ito. Nagkatinginan naman ang dalawa at di nagtagal, nagsalita si Raven. Sa totoo lang tol, oo eh. Pagod na akong mangisda, pero wala akong magagawa. Dahil ito lang ang alam kong kikita ko sa marangal na paraan. Kailangan ko na lang dagdagan ng kasipagan ko. Bawal maging tamad sa ating mahihirap eh. Tama yung sinabi ni Raven tol. Ganun rin yung sagot ko sa tanong mo. Tugon naman ni Arlex. Pero hindi ba't Raven, yung tsuhin mo merong makina at hose na pwedeng maging oxygen natin sa ilalim? Matagal nang hindi yun ginagamit ng tsuhin mo dahil tumigil na siya sa pangingisda magmula nang magkaroon na siya ng negosyo. Bakit hindi mo nalang hingin para sa atin? Para naman makapagmina tayo sa ilalim ng dagat? Suggestion pa ni Bert. Bukod kasi sa pangingisda, pagmimina rin ng ginto sa ilalim ng dagat ang hanap buhay sa kanilang lugar. Marami kasing naniniwala na may gintong nakatago sa ilalim ng dagat. May nakakakuha na rin kahit konti sa kanilang mga kanayon, kaya't kahit papaano, kumikita ang mga ito ng malaki-laki. Sige na Raven, paborito ko naman yung pamangkin eh. At para naman may pag-asa tayong yumaman, baka may gold bar pa tayong makuha, di ba? Pangungumbinsi pa ni Bert sa kaibigan. Halata sa anyo ni Raven nang sandaling iyon ang pangamba sa kung anumang maaaring mangyayari sa kanila kapag nagmina sa ilalim. Marami na ring nadisgrasya sa paggawa ng ganitong bagay. Pero mukhang may ambisyon rin itong si Raven kaya't napapayag na rin ito sa bandang huli. Sige tol, ipanalangin nyo na sana ibigay sa atin ang makina na yon. Basta kayong dalawa na lang ni Arlex ang sumisid at magmina Ako na lang ang tagabantay ng makina kung sakali. Paalala pa ni Raven. Napatango na lang sila Arlex at Bert. Natawa pa nga si Bert dahil gusto rin pala ng dalawa na makakuha ng ginto. May pangarap rin pala ang mga itong yumaman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dumaong na ang bangkang lula nila dahil tapos na sila sa paglalambat ng isda. Ngayon naman, ibebenta na nila ito sa palengke. Mangingisda silang tatlo at parte-parte sila sa nahuli nila. Pero mukhang dito na matatapos ang buhay pangingisda nila. Dahil baka sa mga susunod na araw, ginto na ang hahanapin nila. Oras na makairam si Raven ng makina sa tsuhin nito. Makaraan ng isang linggo, pinalad nga si Raven na makairam nito. Kaya naman hindi na sila nangisda at napagpasya na nilang sa pagmimina na lang magtuon ng oras ng umagang iyon. Kagaya nga ng napagkasunduan, si Raven lamang ang nagbantay ng makina ng oxygen na nakakabit sa hose. Habang sila Bert at Arlex naman ang naguhukay sa buhanginan. Nakikita naman nila ang ilalim dahil sa suot-suot nilang goggles o salamin sa mata. Namamangha nga si Bert sa nasisilayan dahil sa ganda ng mga korales, mga halamang dagat at pulupulutong ng mga isda. Pero kailangan niya na mag-focus sa ginagawa upang makahanap ng ginto. Pinipili niya yung makikinang na buhangin at iyon ang inilalagay nila sa sakong dala nila. Tumagal sila ng 30 minuto sa ilalim habang naghukay at kalaunan umahon na sila. Ito na ang pagtatapos ng gawain nila. Baka kasi pumutok pa ang hose nila at mawalan sila ng oxygen. Sigurado akong may ginto tayong nakuha sa mga buhangin na naipon natin sa sakong yan. Dahil yung buhangin dito sa karagatan natin ay may nakahalong ginto. Saad ni Bert at tinanggal na ang hose sa kanyang bibig. Sinabi mo pa tol, habang nasa ilalim tayo at naghukay, nakita natin na may mga kumikinang diba? Yung mga ginto kasi dito ay kasing liit lang halos ng buto ng kamatis. Kaya't mapagkakamalan nitong parte lang ng buhangin. At ang iba naman nakadikit sa mga bato. Tugon naman ni Arlex at inilagay na sa tabi ang kalahating sako ng buhangin na kanilang nakuha. Dahil sa narinig ni Raven, napailing ito. Akala ko pa naman gold bar yung makukuha natin dito. Halos kasing liit lang pala ng alikabok yung ginto dito eh. Siguro sinabi mo lang yun Bert no? Para makairam ako ng makina sa tsuhin ko. Dismayadong komento ni Raven. Natawa si Bert habang nagsasabing, yung mga ganon, nahulma ng ginto iyon dahil pino talaga yung gold kapag kinukuha. Gaya ng mga nakuha natin. Dinadarang muna kasi yung gold sa apoy bago hulmahin.
At tama ka sa nabanggit mo, Raven. Hinikayat lang kita at tinuto, pero para sa atin naman ito eh. Mas malaki ang kikitain natin dito. Kaya't halina kayo. Dumaong na tayo. Salain na natin ang ginto mula sa mga buhangin na nakuha natin. Paliwanag ni Bert. Kaya't napailing na lamang ulit si Raven. Hindi nagtagal, pumasulong na nga sila patungo sa dalampasigan. Pagkatapos nun, sinala na nila ang buhangin sa bahay nila Arlex. Marami silang nakuhang manilaw-nilaw na bato na kumikinang at kasinliit lamang ng buto ng kamatis. Inipon nila iyon at dinarang sa apoy ng ilang oras. Makaraan nito, pinakorte nila ng bilog ang ginto. Yung nakuha pala nila na ginto ay kasinliit lang ng jolen ng mahulma na. Pero ang sabi nga ni Bert, ayos lang iyon dahil malaki-laking halaga rin ito kumpara sa kinikita nila sa pangingisda. At di nagtagal, nagtungo sila kay Mang Carpio na bumibili ng mininang ginto. Hindi nga nagkamali si Bert dahil malaki-laking halaga ang kanilang ipinagbiling ginto. Dahil nagkakahalaga ito ng 15,000 pesos dahil puro iyon kahit na maliit lamang. Kaya tuwang-tuwa silang tatlo dahil makakapagpahinga na muna sila ng 2 araw sa pagmimina. Lalo na't napakahirap gawin ito. Mabusisi at masyadong peligroso. May pagkakataon kasi na kapag nasa ilalim, pwedeng pumutok ang hose na nagsisilbing oxygen nila at hindi na sila makakaahon pa. Pinagparti-parti nila ang kinita at tig 5,000 pesos sila. Samantala, si Bert noon ay namili ng kalan sa department store. Inuubo kasi yung kapatid niyang babae na kasama niya sa bahay dahil kahoy lang ang ginagamit niya sa pagluluto kaya't mausok. Sila lamang ang magkasama sa buhay dahil pareho ng patay ang kanilang mga magulang. Pagkatapos niyang bumili ng stove, dumiretso naman siya sa fast food para mamili ng tanghalian nilang magkapatid. At pagkatapos nito ay umuwi na siya sa kanila. Wow! Masarap yung pagkain natin, kuya! At may kalan pa. Hindi na ako hikain yan dahil hindi na masyadong mausok. Mukhang marami kang nahuling isda ah. Natutuwang salubong sa kanya ng dalagitang kapatid na si Betty. Oo, naawa kasi ako sa'yo kapag nakakalanghap ka ng usok eh. Ubo ka ng ubo. Kaya ngayon, hindi ka nauubuhin pa. Siya nga pala, hindi na ako nangingisda, Betty. Nagmimina na lang kami ng ginto sa ilalim ng dagat. Malaki-laki yung kinita namin kaya nga nakabili ako ng masarap na pagkain eh. May hamburger dito, 6 na fried chicken, fries, soft drinks at spaghetti. Kainin mo na yung dapat kainin dyan. Itira mo lang yung fried chicken dahil uulamin natin yun ngayong tanghalian hanggang sa gabi. Wika ni Bert. Kaya't masayang kumuha ng pagkain si Betty at nilantakan ito. At pagkatapos nun, naghanda na si Bert ng kanilang tanghalian. Kinabukasan, nagtungo si Bert sa bahay nila Arlex para mag-inuman sila roon. Tamang-tama ang pagkakataon na iyon dahil magpapakasaya muna sila para sa susunod na araw masigla ulit sila sa pagmimina. Huwag tayong magpakalasing mga tola dahil mamaya may pupuntahan pa tayo. May niligawan akong babae. Ito ang dahilan kung bakit tinipon ko kayong dalawa upang magpasama sa inyo. Sambit ni Arlex at di nagtagal, dahan-dahang umiinom ng serbesa. Pambihira ka naman, tol. Anong gagawin namin dun ni Bert? Ang kumanta? Makalumang paraan na yun ah. Tanong naman ni Raven na may kasamang pagtawa. Eh ano pa ba? Alam mo namang sintonado ako eh. At kayong dalawa lang binayaan ng magandang boses. Kakanta rin naman ako. Siyempre ako yung lead singer eh. Si Myla nga pala yung liligawan ko. Teacher siya ng pampublikong eskwelahan sa kabilang lugar. Paliwanag ni Arlex. Baka makaistorbo lang tayo ah. May klase pa yata yun. Sa tingin mo ba, papatol yun sa'yo? Isa ka lang mangingisda at the same time minero. Alam mo naman yung mga teacher. Hindi naman sa nilalahat ko, pero for sure edukado rin na katulad nila ang gusto nilang mapangasawa. Baka ako may pag-asa pa sa teacher dahil sa ating tatlo, ako lang ang nakapagtapos. At isa pa, kaya nga sila nagpapalaganap ng edukasyon sa mga estudyante. Ganun rin siguro ang gusto ni Myla sa lalaking makakasama niya sa buhay. Sabat naman ni Bert na pumapapak ng inihaw na bangus na pulutan nila na may manghang na sausawan. Ikaw naman, tol Bert, pinapahina mo loob ko eh. Kaibigan ba talaga kita o hindi? At saka syempre sa bahay nila ako akit ng ligaw. Ayaw kong makaabala. Sana nga sagutin niya ako eh. Tulungan niyo naman ako. Pamimilit pa ni Arlex sa dalawa. Dami mong alam. Sige na tol. Kasama na kami ni Tol Raven.
Tutulungan ka namin, di ba tol? Oo naman, tutulong tayo. Basta sa kaligayahan ni Tol Arlex, walang problema sa akin. Tumatawang tugon ni Raven habang nagsasalin ng beer sa kanyang baso. Pagkatapos ng kanilang konting inuman at sa pagpatak ng hapon, nagtungo na sila sa kabilang lugar para puntahan ang bahay ng teacher na si Myla. Hindi naman sila lasing ng sandaling iyon at katunayan, nilakad lang nila ang papunta roon kahit na medyo may kalayuan. At syempre, nagdala na rin ng gitara si Arlex para sa kanilang pagkanta. Pagkadating nila sa lugar, sa labas ng bahay sila umawit. Pero bigo si Arlex ng sandaling iyon. Hindi pa sila natatapos sa pagkanta, dumungaw na ang dalagang guro sa bintana. At ito ay kinumpronta si Arlex na hindi raw ito tumatanggap ng manliligaw. Kaya't nang naglalakad na sila pa uwi, lulugo-lugo si Arlex habang nakabusangot at nakatulala. Daig pa nito ang natalo ng paulit-ulit sa sugal. Kaya't nang nasa bahay na ulit silang tatlo, muli silang nag-inuman dahil niyaya ulit sila ni Arlex. At sa pagkakataong iyon, ay dito na sila tuluyang nalasing. Gusto nang umuwi ni Bert ng oras na iyon, kaya't nagpaalam na siya sa dalawa. Pero hindi niya nahinintay ang pagsagot ng mga ito dahil pareho ng bagsak sa mesa. Kaya't lumabas na siya at inayos na lang ang pagkakasara ng pintuan. Naglakad siya patungo sa kanilang tirahan kahit alam niya na susuray-suray ang kilos niya. Bago pa makarating sa kanila si Bert, hindi niya inaasahan na bigla siyang bubusinahan ng isang kotse. Dito niya na lang napagtanto na nasa gitna pala siya ng kalsada. Sa inisiguro ng nagmamaneho ng sasakyan, ay bumaba ito kasama ang nobya nito. Nang titigan nito ni Bert, hindi siya maaaring magkamaling sina Anton nito at si Diana. Manager sa isang sikat na restaurant ang lalaki, samantalang yung babae naman ay dating nililigawan ni Bert. Tingnan mo nga naman, love, kung sino yung lasenggo at hampas lupang paharang-harang dito sa daanan. Si Bert na isang mabahong mangingisda na dati mong maniligaw. Kadiri ang lalaki niyan, tapos tatanga-tanga pa. Hoy, lasenggong Bert, magpapakamatay ka ba? Yan na ba kahirap ang buhay niyong magkakapatid? Pipiliin mo na lang na maglaseng tapos magpatiwakal? Tapos yung makakasagasa pa sa'yo yung pananagutin ng kapatid mo para magkaroon ng pera? Kawawa naman kayo. Bakit kasi hindi ka nagsusumikap? Tuloy, nagmukha kang basura sa daan eh. Pasalamat ka pa nga, di kita sinasagasaan. Dahil kahit na basura ka, mahalaga ka pa rin sa akin. Kawawa naman kasi yung hikain mong kapatid kapag nawalan pa ng kuya. Mga ulilang lubos na nga kayo, mawawalan pa yung kapatid mo ng mabahong kuya ng mga isda. Paninigaw sa kanya ni Anton. Nagpantig ang tenga ni Bert. Tinignan niya ng masama ang lalaki habang nagsasabing, "Huwag mong idadama yung kapatid ko sa pang-iinsulto mo sa aking hayop ka. Nasa iyo na nga yung girlfriend mo. Daig mo pa yung taong inagawan sa galit mo sa akin. Kita mo nang lasing ako oh. Sorry kung di ko agad napansin. Magbusina ka lang, tapos. Tatabi naman ako eh, hindi yung kung ano-ano pong pinagsasabi mo dyan." Nagpatuloy na sa paglalakad si Bert. Pero hindi nagustuhan ni Anton ang paraan ng pagsagot niya dito. Bumulot ito ng baril at pagkatapos ay hinampas siya nito sa ulo gamit ang armas na hawak. Kaya't napatumba siya habang iniinda ang kanyang ulo. Samantalang si Diana, inaawat na ang nobyo pero hindi nagpapapigil si Anton at muling tinutukan si Bert. "Huwag mo akong sabihang hayop ha. Huwag mo akong ituring na mababa na gaya mo dahil manager ako. Hindi gaya mo na isang mangingisdang amoy araw at amoy basura. Gusto mo bang iparamdam ko sa'yo kung sino yung hayop? Pwes, pagbibigyan kita. Tatadta rin kita ng bala sa katawan na parang nangangaso ako ng usa." Galit at seryosong sambit ni Anton habang unti-unti nang nilalapat ang hintuturo nito sa gatilyo ng baril. Pero mabilis na umawat ang nobyang si Diana. May sinabi ito sa lalaki. "Huwag mo nang patulan yan, love. Kaya ako nga hindi yan sinagot at binasted ko dahil hampas lupa yan gaya ng sabi mo. Ika nga sa kasabihan, pagpatulan ng walang kwentang tao. At hindi na dapat nating pinapansin yung gaya ng Bert na yan, napatapon na ang buhay." Dahil sa nabanggit ni Diana, unti-unting nawala ang galit ni Anton at ibinilik na nito sa gun holster ang armas. Samantalang si Bert ng mga sandaling iyon, di makapagsalita dahil di nito akalain na tututukan siya ng baril. "Tama yung sinabi mo, love. Huwag na natin siyang pansinin dahil wala siyang kwentang tao. Pero may ipapagawa muna ako sa kanya dahil gusto kong matuto siya ng leksyon. Hoy ikaw, Bert, dilaan mo itong suot kong leather shoes. Namansya na kasi ito ng putik eh, wala pa naman akong dalang basahan. Nandito ka lang naman sa harapan kong basura ka. Yung dila mo na lang yung gawin mong basahan. Dahil kung hindi mo yun gagawin, idadamay ko sa galit ko yung kapatid mong hikait.
Nakita mo naman yung baril ko, di ba? Kaya sige na, dilaan mo na ang leather shoes ko para wala ka ng pagsisihan. Bilisan mo! Sambit ni Anton. Mahal na mahal ni Bert ang kapatid. Para sa kanya, masaktan man siya, wag lang ang minamahal sa buhay. Kaya't kahit nandidiri sa pinapagawa nito sa kanya at kahit mabawasan man ang kanyang dangal, daan-daan niyang ang inilalapat ang mukha niya sa sapatos nito. Bago pa niya ito dilaan, ay kusa nang inilapit ng lalaki ang sapatos nito sa mukha niya. At nang makita siya nito na walang balak dilaan ng sapatos, muli nitong binunot ang baril at tinutok sa kanya. Didilaan mo ba o hindi? Papatayin kita na parang hayop. Banta pa ni Anton sa kanya. Kaya't napilitan na lamang siyang dilaan ng sapatos nito. Nilinis ng dila niya ang lahat ng dumi para matapos lang ang lahat at di na madamay ang kapatid niya. Tila natuwa naman si Anton sa ginawa niya, kaya't natadyakan siya nito sa muka habang nagsasabi ng, "Sige na, hampas lupa, umuwi ka na sa inyo. At huwag na wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa akin ha." Tinalikuran na siya ni Anton at pumasok na sa kotse. Samantalang si Diana ay dinuraan pa siya sa muka bago ito sumunod sa nobyo. Nang makaalis na ang sasakyan ng mga ito, dito na tumayo si Bert. Parang nawala yung pagkalasing niya ng sandaling iyon, matapos siyang pukpukin ng baril sa ulo at tadyakan sa muka. Nang makauwi na siya sa kanila, nabungaran siya ng kapatid na nasa ganoong sitwasyon, kaya't natanong siya nito, "Kuya, anong meron sa ulo mo? Bakit hawak-hawak mo?" "Huwag kang usisera dyan, Betty. Kita mo namang lasing ako eh. Natural lang masakit ang ulo ko." Dahilan ni Bert. Pero tila ba hindi naniwala sa kanya si Betty. Tumayo ito mula sa kinauupuan at inalis ang kamay ng kuya na nakasapo sa ulo nito. "Oh my God, may bukol ka sa ulo, kuya. Matambok ko. Ano ba talagang nangyari sa'yo, kuya? Naumpog ka ba o may nakaaway ka?" Tanong nito. Hindi na nagsinungaling pa si Bert. Sinabi niya na kagagawa nito ng dati niyang karibal sa pag-ibig. Nakwento niya rin yung pinagmulan ng gulo. Alam na ni Betty kung sino ang tinutukoy ng kanyang kuya. Kaya't ang ginawa na lamang nito, bumili ng yelo sa tindahan at makaraan nito'y dinidikit-dikit niya ang yelo sa bukol ni Bert. "Ang yayabang naman ng dalawang yun para hamakin ang pagkatao ko. May karma rin sila." Sambit pa ni Bert habang patuloy siyang ginagamot nito. "Hayaan mo na, kuya. Mangyayari din sa kanila yun. Basta't maging mabuti ka lang at walang inaapakang tao. Pero bakit di mo kasuhan yung nanakit sa'yo, kuya?" Tanong pa ni Betty. "Hindi na. Pero kapag naulit-ulit yun, may kaso na siya sa akin. Maswerte siya dahil meron siyang dalang baril. Dahil kung nagkataon na wala siya nito, siya naman ang mabubugbog ko." Puno ng galit na saad ni Bert. Papadilim na ng sandaling iyon. Lasing pa rin si Bert kaya't si Betty na lang ang nagluto ng hapunan nila. Kinabukasan, nawala na yung pagkalasing ni Bert, kaya naman nagmina na siya. Silang dalawa lamang ni Raven dahil nagmumukmuk pa rin si Arlex dahil sa pumabasted ng nililigawan nito. Kinulit na nila ito bago pa sila pumalaot, ngunit ayaw talagang sumama. At ang sabi, gusto munang mapag-isa. At dahil si Raven ang nagbabantay ng makina, si Bert ang nagmina sa ilalim ng dagat, dala ang kanyang mga kagamitan sa pagkuha ng ginto. Kalahating oras na yata siya sa ilalim nang nakahigop siya ng tubig sa kanyang hose. Ang ibig sabihin lamang nito ay pumutok ang hose niya dahil sa lalim ng tinungo niya. Napulikat nga rin siya kaya't hirap na hirap sa pag-ahon ng binata. Pakiramdam niya ay nakalublob siya sa selyadong drum na punong-puno ng tubig at di siya makagalaw. Sa loob-loob niya ng sandaling iyon na yata ang katapusan niya dahil hirap na rin siyang pigilan ang hininga. Nakakasingot na rin siya ng tubig at napakasakit para sa kanya dahil parang sinusugatan ang kaloob-looban ng ilong niya. At sa nanlalabong paningin niya, unti-unti niya na rin nabibitawan ang sakong hawak niya. Nagising na lamang siya na nasa bangka na at inire-revive na ni Raven. Baka saan yon ng kaibigan ang labis na tuwa nang siya'y magising na. "Anong nangyari, tol?" Tanong pa niya nang siya'y magkamalay. Nakalimutan niya kasi ang nangyari. "Nalunod ka kanina, tol. Pumutok kasi yung hose mo na nakaduktong sa oxygen. Mabuti na lang nasagip agad kita. Hindi, katapusan mo na." Tugon ni Raven. "Saan yung mga nakuha ko, tol? Iniwan mo ba sa ilalim ng dagat?" Tanong niya habang bumabangon na. "Yun nga ang kinakatuwa ko, tol eh. Kahit na naaksidente ka,
Marami ka pa rin nakuha. Kaya tara na, lumaong na tayo. Salain na natin ang mga ginto. Tunawin at ibenta na. May party pa rin dito si Tol Alex ha. Kawawa naman yung taong yun. At malay natin, sumigla na siya pag nagkaroon ng pera. Ngiting sambit ni Raven. Habang naglalayag sila pa uwi, natanong pa ni Raven kay Bert kung bakit may bukol ito sa ulo na parang naumpog. Sinabi naman ni Bert ang katotohanan tungkol sa ginawa sa kanya ng manager ng restaurant. Nako, dapat kinasuhan mo tol. Biruin mo yun? Tinutukan ka ng baril tas binukulan ka pa? Suwestyon ni Raven. Wag na tol, Diyos na lang bahala sa kanya. Pero sa oras na ginawa pa niya yun, papatulan ko na siya. Magkamatayan na lang kami. Tugon ni Bert, kaya't hindi na lang siya pinilit ng kaibigan. Sa bahay nila Raven nila tinunaw ang ginto at makaraan nito'y muling ibinenta. Halos mangilabot sila sa tuwa dahil 20,000 yung kinita nila sa ginto. Kasinlaki na kasi iyon ng kalamansi, kaya't ganun kalaki ang halaga nito. Nagparti-parti ulit sila at sa pagkakataong iyon ay tig 6,000 mahigit sila. Binahaginan pa rin nila si Alex gaya ng napagkasunduan nilang dalawa at nagpatuloy pa rin sila sa pagmimina sa mga sumunod pa na araw. Hanggang isang hapon, galing ulit si Bert at namili ng mga kagamitan nila ng kanyang kapatid at mga pagkain sa mall. Nang siya ay papauwi na, mayroon siyang nadaan ng napakalaking bahay. Kaya't napahinto siya sa paglalakad. Pinagmasdan niya ang tirahan na may 3 palapag. Namangha kasi siya sa kinapupwestuhan ng bahay dahil kung sa 3rd floor aakyat, matatanaw yung kabilang lugar na may mga bundok, ilog at maliit na pamayanan. Matagal niya na ang pinangarap na magkaroon ng ganitong klaseng bahay na matatanaw ang ganda ng kalikasan. Subalit dahil sa uri ng kanyang hanap buhay, hanggang sa panaginip niya na lang siguro ito makakamtan. Nagpatuloy na siyang maglakad pa uwi. Pinili niya ang lugar na ito dahil shortcut ito patungo sa kanilang munting bahay. Maya-maya pa'y biglang merong tumawag sa kanya. Paglingon niya, nagulat siya nang may makitang matandang babae na nakasilip sa rehas ng gate. Payat na payat ito na animoy na paglipasan ng gutom. Pero magara ang suot nitong damit at may hawak itong tungkod. Dahil sa awa niya, ay nilapitan niya ito at nagtanong kung anong kailangan. Gusto ko lang sanang magpabili ng pagkain sa'yo, iho. Isang buwan na kasi akong di nakakakain ng maayos eh. At wala na rin akong stock ng pagkain dahil wala na akong nauutusan. Hirap na rin akong maglakad, kaya't pwede ba na ipagbili mo ako? Ako nga pala si Doña Flor de Liza, ang may-ari nitong bahay. Pakiusap at pagpapakilala ng matandang babae. Pumayag naman si Bert dahil halata naman talaga sa itsura nito na kailangan nito ng tulong. Pero di niya maiwasan na di magtanong. Ikinalulugod ko po kayong makilala, Doña Flor de Liza. Pero nasaan po yung pamilya niyo? May mga kasambahay po ba kayo? Bakit wala kayong nauutusan? Wala na akong anak na nabubuhay ngayon, iho. Patay na silang dalawa. Kung di mo tatanungin, 99 anyos na ako. Yung 2 kong anak ay maagang pumanaw. Samantalang yung mga apo ko ay wala nang pakialam sa akin dahil abala sila sa ibang bansa at may mga pamilya na rin. Nadala na rin ako mag-hire ng kasambahay dahil dati napagnakawan ako. Iyon ang dahilan kung bakit wala akong nauutusan na bumili ng pagkain ko. Pero hindi ko alam kung anong meron sa'yo, iho. Kung bakit napakagaan ng loob ko sa'yo at gusto ko tang pagkatiwalaan. Siguro ay nadarama ko na mabuti kang tao. Siya nga pala, iho. Anong hanap buhay mo? Pwede bang maging boy na lang kita? Hayaan mo, malaking papasahod ko sa'yo. Tanong ng matandang Donya. Dito naman binanggit ni Bert ang klase ng trabaho niya at kung gaano ito kadelikado. Pinayuan siya ng matanda na iwanan na ang ganoong klaseng trabaho at sa halip manilbihan na lamang sa kanya. At dahil sa malaking pasahod na ipinangako sa kanya ni Doña Flor de Liza, nahikayat siya nito na pumasok bilang boy. Kaya't nang hapon na iyon ay binilhan niya nga ng pagkain ng matanda. Pinaglutuan ito at nilinis rin niya ang kwartong tinutulugan nito. Pero umuwi rin siya sa kanila pagsapit ng gabi dahil ayon sa matanda, baka hinahanap na siya ng kanyang pamilya. Magmula nun, ay di na siya nagmimina pa. Ipinaubayan niya na lang sa 2 kaibigan ang pangunguha ng ginto at yung kinikita ng mga ito. Nagtuon na lamang siya sa paninilbihan sa pamamahay ng matandang babae. Mabait naman ang pakikitungo nito sa kanya. Paisi-isi lamang ang trabaho niya. Ilang buwan niya rin ito ang inilagaan. Hanggang sa ito'y pumanaw na dahil sa katandaan. Pero bago pa mawala ang Donya, ipinamana sa kanya ang bahay,
lupa at kotse nito. At ang mga iba pang pag-aari nito ay namana niya rin, gaya na lang ng minahan, palaisdaan at restaurant. Ipinamana sa kanya ni Doña Flordelisa ang kayamanan dahil sa natuklasan nila sa isa't isa bago pa ito mawala. Maglola pala sila. Ina ito ng kanyang nanay. Nagkaroon kasi ng sama ng loob ang Donya dahil nag-asawa ng mahirap ang nanay ni Bert, kaya't nagkalayo ang landas ng mag-ina. Dati pala ay nakatira sa Maynila si Doña Flordelisa, ngunit kalaunan lumipat ito sa probinsya nila. At di nito akalain na doon rin pala ang lugar nila. Ayon sa matanda noong nabubuhay pa, gumawa na siguro ng landas ang Diyos upang magtagpo silang maglola. Siya nga pala, itinuring na kasi dati ni Doña Flordelisa ang anak niya na ito'y patay na dahil matagal nang hindi nakikita. Pero dahil sa nalaman nito kay Bert na talagang pumanaw na nga ito, nalungkot ng sobrang matanda. Matagal na kasi nitong binabalak na humingi ng tawad sa anak dahil sa pagiging mahigpit nito noon at sa pagiging matapobre sa kanilang ama. Matagal na palang nagbago ang matanda simula nang mawalay ito sa anak. Naging mapagbigay na ito sa mga mahihirap, kaya nga naaabuso at napagnanakawan pa. At dahil sina Bert at Betty na lang ang available na apo, dahil ang mga pinsan nila sa ibang bansa ay wala nang pakialam, sa kanila na lamang ipinamana ang lahat ng ari-arian. Malungkot, at the same time masaya ang nararamdaman ng magkapatid ng sandaling iyon. Malungkot dahil namatay na ang lola nila at di man lang nila nakasama ng mas matagal pa. Masaya naman dahil mararanasan na nila ang buhay mayaman. Matagal nang nakapagtapos ng kolehiyo si Bert. Hindi lang nakapaghanap ng magandang trabaho dahil sa pahirapan makatagpo nito. Kaya ngayon, siya na halos ang nagmamanage ng lahat ng ari-arian ng lola nila ng malibing na ito. Samantalang yung dalawang kaibigan niya ay kinuha niyang tagapangasiwa ng kanyang minahan ng ginto. Malaki ang pinapasahod niya kanila Raven at Arlex, kaya tiniwanan na ng mga ito ang pagmimina sa dagat. Siya nga pala, si Arlex ay nakatagpo na rin ng nobya na tanggap ang buo niyang pagkatao. At samantala, natuklasan naman ni Bert na restaurant pala ng kanyang lola ang pinangangasiwaan ni Anton na siyang nangapi sa kanya noon at naghamak ng sobra. At dahil siya na ang bagong CEO ng negosyong iyon, napagpasya niyang tanggalin na ang hambog na manager na ito sa kanyang restaurant. Pero lumuhod ito sa kanyang harapan kahit di niya naman pinag-uutos na gawin iyon. Dinidila-dilaan pa nito ang leather shoes niya para lang hindi ito masibak. Oh, anong pakiramdam ng pinapagawa mo sa akin noon? Hindi ba't nakakababa sa sarili at mangyak-ngyak ka na lang dahil wala kang kalaban-laban? Ni hindi man lang maipagtanggol ang sarili at labis na nandidiri sa dumi ng sapatos at ipinagmamalaki mo pa sa akin na manager ka dito sa kumpanya? Ito na siguro ang karma mo. Naging mayabang ka noon sa kung ano man ang meron ka at masyadong mong minamaliit ang mas nakakababa sa'yo. Leksyon mo na ito sa buhay. Pasalamat ka pa nga hindi kita pinakulong sa pananakit mo noon eh. Hindi na kita kailangan dito sa negosyo ko. You're fired! Nanggagaliiting sigaw niya. Pero todo pa rin ang pagmamakaawa ni Anton. Sir, sorry na po. Patawarin mo na po ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Mamatay po kami sa gutom ni Diana. Please lang po. Kahit kumain pa ako ng tae, gagawin ko. Basta't mapatawad mo lang, sir. Lumulobo pa ang sipon nito dahil sa labis na pag-iyak. Ngunit naging matigas ang puso ni Bert at sa tuwing nakikita niya ang pangit na pagmumukha ni Anton, bumabalik sa kanyang alaala ang minsanang lumuhod siya dito. Kaya inutusan niya na lang ang kanyang mga bodyguard na ilabas na si Anton sa opisina niya dahil hindi na ito manager sa kanyang restaurant. Hanap na lamang siya ng mas deserving, yung tipong bukod sa magaling na sa trabaho ay may mabuti pang kalooban. Pasensya na lang, Anton. Ang bawat pangyayari na dumarating sa buhay mo ay siya mo lang itinanim noon. Hindi ko na mapipigilan ng tadhana na maganap ito sa'yo at sa iyong girlfriend na si Diana. Nanakit ka at yung girlfriend mo nandura sa akin. Nilait at tinapaktapakan ng pagkatao ko. Nagtanim kayo ng masamang butil, kaya't iyon rin ang inaani nyo ngayon. Sana na may naniniwala na kayo sa karma at lasapin ng paghihirap na ginawa ninyo noon sa inyong kapwa. Wika ni Bert sa sarili habang pinagmamasdan si Anton na kinakaladkad palabas ng mga bodyguard dahil pilit pa rin itong nagmamakaawa sa kanya.